Yo, good morning. So, dumating na yung e-bike natin at pupunta na natin sa labas. So, ang sikip kasi dito sa amin kaya hindi sila magkakasya. So, sa labasan sila. Pupuntahan na natin ngayon. So, 7 AM pa lang. Buti na lang maaga akong nagising kasi nagmadaling araw ata sila. Hindi sila nagsabi ko ng oras. Ayun, nakikita ko na yung sasakyan nila sa labas. Ayun na, yun ang e-bike. At ito na ngayong e-bike natin mga par. Ang ganda, gaki. Dito nga pala nila sinakay mga par sa pick-up nila. So dineliver lang nila dito. At ipinasok ko na rin dito sa looban namin. Hindi ko rin alam kung paano ko napasok to. Pero di kasi ako marunong mag-drive mga par. Real talk mga par, hindi talaga ako marunong mag-drive. Ayun pa lang talaga ako magpa-practice mag-drive. Kita nyo naman yun, nakalaylay pa yung pa ako. Para lang akong tango. E-bike ko. Recharge po. Tapos, Ha? capital? Hindi po. Hindi, ano lang po talaga ito. Parang motor po, pero e-bike po. So, marunong na tayo mag-drive mga par, nag-practice na tayo. Tatanggalin natin yung mga plastic na nakarap pa dito sa e-bike natin. Meron nga pala tong wireless key mga par, at meron na rin tong anti-thief alarm. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga iba pang feature mamaya, kaya keep on watching mga par. Try ulit natin siyang i-drive mga par, and this time isampan na natin yung paa natin. Ganin yung tunog mga par na anti-thief alarm natin. Kailangan mo lang siyang i-unlock gamit yung wireless key natin. O baka i-bash nyo ako Ito lang yung first time na nagkaroon ako ng vehicle or sasakyan, sarili kong service. Sa tinagal-tagal ko na ako nabubuhay dito sa mundo mga par. Ngayon lang talaga ako natuto mag-drive. Kung hindi tayo nagkaroon ng e-bike mga par, baka until now hindi pa rin tayo marunong mag-drive. And let's go! Medyo mabagal pa mga par, pero at least nakasampa na yung paa natin. Tapos ang tahimik pala nitong mga par. Pwede mo itakas pag gabi. Sakto nga din to ngayon mga par, ang taas ng gasolina. Sabihin ko na lang sa inyo mamaya mga par kung saan ko nabili tong e-bike. Sinubukan nga din i-drive to ng pinsan ko at ganun din ang sinabi niya mga par, ang tahimik daw. Tahimik lang. Tahimik po. Uy, tangan nila pa dyan sombrero. At napasok ko na rin sa terrace namin mga par, tong e-bike. Hindi ko rin alam kung paano dahil kung titignan mo mga par, ang sikip dito sa amin. Looban kasi kami mga par, tapos another looban na naman. Basta yun, masikip talaga mga par. Sinementohan ko nga din pala sa part na to para maipasok ko talaga siya. O diba effort? At ito na nga mga par, alam kong hinihintay nyo na rin to. First, yung susi mga par, meron duplicate to, tinago ko na. Tapos subukan naman nating buksan itong e-bike natin. Sheesh! Ito yung itsura ng display panel board niya mga par. Tanggalin lang natin tong cover. Yun, medyo may parang malagkit lang pero gin yan. Tapos, ano bang unahin natin? Itong horn or busina. So, left and right yan mga par. Tapos, yung ilaw naman. Park light mga par, una. Tapos, yung front light naman. At ayan, ganyan yung itsura niya mga par. Tapos mga par, meron na rin tong passing light kapag mag-overtake ka. At high beam mga par. Tapos, ano pa ba? Hazard light mga par. Ayan, so makikita mo rin siya sa panel board at dito sa harap. Malakas na rin yung ilaw niya mga par kahit maliwanag or during daytime. Kaya kitang kita ka pa rin kapag magsisignal light ka or naka-hazard light ka. Kahit maliwanag pa sa labas. Tapos ito naman yung signal light niya mga par, left and right. So parang sa hazard din, makikita mo din sa panel board at dito sa labas or sa harap. At likod din, syempre. At syempre, try na rin natin yung signal light sa right side. Mamaya hindi pala gumagana di ba? Boogs! Gumagana lahat par. Meron din pala tong tail light no, hindi lang masyado nakikita kasi maliwanag. And dito naman yung wireless key niya mga par. So, ganun lang kung gusto nyong i-set or i-on yung alarm. Pero di ako sure kung paano siya i-trigger. Tinry ko na rin sinipa yung gulong pero hindi naman nag-alarm. So, siguro dapat natin siyang itumba. Pero kapag naka-on yung alarm niya tapos sinusian mo, ayun, tutunog yung alarm niya mga par. I-unlock mo lang or i-off mo lang yung alarm dito sa wireless key niya. Ngayon naman mga par, ipapasilip ko sa inyo yung compartment ng e-bike na to kung gaano kaluwang. Tada! So ito mga par, medyo maluwang na rin. Hindi ko alam kung kasyang helmet dito pero yung mga iba mong gamit, kasyang kasya dito. Or yung mga binili mo sa palengke, kasyang kasya dyan mga par. At hindi lang yan mga par, meron din itong kasamang top box na pwede mo din paglagyan ng mga gamit or pinamalengke mo. Ito nga pala yung susi para sa top box natin. Pasilip ko na rin sa inyo yung loob or luwang ng top box natin.
Uy, may laman pala itong mga par. May kasama pala siyang free helmet. Okay na rin tong gantong helmet mga par. Lalo na kung purpose mo lang naman pang palengke-palengke lang yung e-bike mo. Pwede na yung gantong klaseng helmet. Tapos medyo maluwang na rin pala yung space nitong top box natin. Kaya pwede natin lagyan ng mga pinamalengke natin. Tapos ano pa nga bang mga par? Yung pala yung top speed niya mga par o yung max speed. So try naman natin kung gaano siya kabilis. So pwede mo pala siyang i-shift from 1 to 3. So shinip ko siya sa 3. So isagad natin yung throttle. Tignan natin kung ano yung sagad na speed niya kung gaano siya kabilis. And ayan mga par, 56 km per hour, medyo okay na din. Pwede na rin pang gilid-gilid sa kalsada. Up to 60 km nga pala yung pwede niyang takbuhin or kaya niyang takbuhin bago siya malobat. Tapos mga par, 8 hours naman yung charging time niya from lobat. And ayun lang yung video natin for today mga par. Kung gusto niyo rin bumili nito, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung page nila kung saan galing tong e-bike na to. At yun lang mga par, follow or subscribe for more. Boom!